mga kapatid, ay hango sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. May I please ask you to turn your Bibles in 2 Corinthians chapter 2, chapter 8, verses 1 to 9. Kita ko man di Bible ko, 2 Corinthians. Yan. 2 Corinthians chapter 2. May kadwa nga Korinto, kapitulo 8, versikulo 1 agingga iti siyam. I don't know if you can see that from where you are, but it's written in English, kahit kuman kabasahan iti Tagalog. Sino po nakakaintindi ng Tagalog? Taas po kamay. Wala. Magiging ako. Alright. So po, dito sabi niya, bukod dito mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katungaan at ang kanilang malabis na karuhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, higit pa sa kanilang kakayahan, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban, na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito sa pakikisama sa pangangasiwa ng kanilang mga buloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi binigay muna nila kanilang sarili sa Panginoon at sa amin at sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ano pat namanhik kami kay Tito, na yamang siya'y nagpasimula ng una, ay siya na rin ang gumanap sa inyo ng biyayang ito. Datapwat yamang kayo ay nagsisasagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa inyong pag-ibig sa amin, sa kaalaman, pag-ibig sa amin, ay magsisagana naman sana kayo sa biyayang ito. Hindi ako nangungusap na tulad sa naguutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapangan naman ng iyong pag-ibig. At kanarag tayo maminsan pa'y, hallelujah. Maminsan pa'y Apo Diyos, agyamang kami karagiti nga sasaon. Agyamang kami Ama, tat Espiritu Santo, iso ti makipag-agda kada kami. Tamnukas mabinsa-binsa, nagito'y nga sasaon. At ako maawapo at ti makaapo. Babaan ka nagito'y, babatisan to my Espiritu. Katanda, wapo Diyos, nga mangagmisi ka, nga makitungtung ka na kami. Katanda, wapo Diyos, nag-respond kami, O God, na naayon sa iyong kalooban. I pray that you're going to bless my brothers and sisters, all of us, O God, today. In Jesus' name, amen. Amen. Yan. Nagpintas niya, na itinay nga nabasa tayo. No, naawata tayo unay, na dinay nga sinao. Yung mga salita na binigay ng Panginoon, through the Apostle Paul, ay talagang ngayon matignay nagiti puso tayo. Okay? At ado nagiti banag ngayon nga umay iti kapadulutan tayo. Okay? Yung paitatangad sa pagkausad, pasiklaan, iti da pakisarita ka na kayo. Okay? Yan. Pero pag bumaba, pasensya na, Sister Maribel, kasalanan niya. Kasi hindi niya ako sinabihan, time's up. Yan. So, kung nakikita niyo na lumalagpas na ako sa oras, sabi niyo sa akin, time's up. Okay na ba yan? Okay? Ganun mag-unahan kayo, may gagawin time's up, Pastora. Otherwise, baka abutin tayo ng hanggang alas 2. Okay na ba yan? Okay, next slide. Please. Yan. I would like us to see,
itong picture na ito. Ito po yung picture ng mga lugar, mapa po ng mga lugar na pinuntahan ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang misyon. This is the image, okay, of Paul's second missionary journey. Okay? At ang kanyang pinuntahan, yung mga yun, digatati ko na maroon color na. Yan. Okay, so we have Philippi, Neapolis, Samothrace. Okay? Dagito'y tidinalanan ni Apostol Pablo. Okay? So kaya tila doon mga may bagbaga, nga hang kanunga pudpudno ti Biblia, ay nako, they're just closing their minds. Because we see here the places which are written in the Bible. Amen? Okay, check natin. Ano ba yung makikita natin dito? Okay? Na nandoon sa ating binasa kanina. Let's have it. The next slide, please. Alright. I would just like to give you some backgrounders. Okay? Before tayo hit. Okay? To target tayo. Ang background po natin, makikita natin sa Acts 16. Lagi po tayo. Okay? Pilit natin balikan yung mga katuruan, okay, na nasambit na namin sa inyo many times siguro. Okay? That the Apostle Paul, habang siya po ay nakatulog, nagising siya, hindi ng isang panaginip, kundi ng isang pangitain. Okay? At the middle of the night, Paul was awakened at tinitignan niya, okay, through his spirit, by the power of the Holy Spirit, ang isang lalaki na tumatawag sa kanya at ang sabi niya, help! Help us! Tulungan niyo kami! Okay? Yan po ay makikita natin sa Acts 16. Ito po yung tinatawag na Macedonian call. Okay? Pag sinabi mong Macedonia, that is a kingdom, okay, within Greece, ancient Greece. Sino na po yung nakapunta ng Greece? Ay gusto pumunta doon? Okay. At si Brother Gary. Ayan, pumunta yung kanyang asawa sa Sir Domingo doon, no? Okay, malapit yun. Okay, doon sa mga pinuntahan niya ulit ngayon. Okay, so there was a Macedonian call, tulungan niyo kami. All, tulong. Okay? So that was from Macedonia. Alright? Anong ginawa ni Paul? Hindi na siya nag-atubili. Okay? Talagang hanapanan ni Suna. Okay? Together with Silas and the others. Okay? Pumunta sila doon. Alright? At ang nakitang una, si Lydia. Tama, yung mga WM. Ayan. Sila yung mga WM who were worshiping God the Father but did not know the Lord Jesus Christ. And so when Paul went there, they heard of Jesus and they accepted Jesus and they were baptized in the name of Jesus. Hello. Convert. Second convert, yung jailer. Okay? Yung jail guard na siyang nagkulong kina Paul and Silas. Okay? At noong naging ginutin niya, tinapasama, nawarwaran, din ay kawat din sa akin imata Paul and Silas. And they were out there. At ang sabi ng jail guard na to, kailangan ko ng patayin ng sarili ko. Okay, kasi nakalabas yung aking mga ginagwardyahan. Pero sabi ni Paul, don't kill yourself. We are here. Okay? So, hindi alam ng jail guard ang kanyang gagawin. Pero naimatangan na di pa nakabalin ti Diyos ang miracle of release and freedom. Amen? Para kina Paul. And doon din siya na-release sa kanyang disbelief kay Jesus. And from that day on, naging Christian na siya. So doon po nag-umpisa ang mga Christian churches sa Macedonia. Hello? Hello? All because Paul, alright, responded to the Macedonian call. Okay? Alright. Now, kung kayo yung mga taga-Macedonia, kung kayo po yung mga taga-Macedonia, kasama ni jail guard, kasama ni Lydia, the businesswoman, okay? Na ramdaman ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Nakita ninyo, okay, ang
Di pa nakabalin. Ito pa nakabalin? Kapangyarihan ng Panginoon. Naranasan ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon. Ano po yung inyong gagawin? Hello? Hello? Ano po yung gagawin ninyo? Okay? Ni Lydia, nung narinig niya yun, at nabaptize siya, tinawag din niya yung kanyang mga kapatid, lahat ng kapamilya niya, nabaptize din, naging Kristiyano din. Okay? Despite the opposition. These were the first Gentile converts. Mga Hintil. Hello? Okay? We are all Gentiles. We're not Jews. There are only two kinds of people in the Bible, the Gentiles and the Jews. Pag hindi ka Hintil, hindi ka kasali sa 12 tribes of Israel, you are a Gentile. Okay? And there was a division between the Gentile and the Jews before. Okay, next slide. Okay, so yun po yun. Alright, nakita natin sa Acts 16. Right? Ngayon naman makita natin, pagkatapos ng kapasamakan nga rita, iti Macedonia, the Macedonians also responded to the call to help. What? Jerusalem. Ito po yung nakita natin, nabasa natin sa 2 Corinthians chapter 8. Okay, sa sum up niya, the Jewish Christians in Jerusalem were starving and were persecuted. Marami po ang pinapatay sa Jerusalem at that time. Lahat po ng mga Kristiyano pinapatay. Yung mga Christian believers, yung mga converts, okay, yung mga from Judaism to Christianity. Yung mga naniniwala lang kay Diyos Ama, naniniwala naman sila kay Jesus Christ, pero ang paniwala nila hindi pa dumating at that time si Jesus. Okay? So akala nila, lahat na naniniwala to the risen Christ, okay, sila ay mga kulto. Kaya kailangan patayin. Right? So at this time, makita natin that they were being persecuted. Okay? And there was an extreme famine. Awan makan. Yan ang mga tawag kikinandan. Hello? Cannibalism was rampant. Kinakain nila yung kanilang mga anak, wala nang makain. Okay? And so they were in extreme need. Kailangan nila ng tulong. Ang irony dito, ironically, ang unang tumulong sa kanila ay mga Gentile Christians in Macedonia. Yung mga agri-Griga, yung mga poor people from Macedonia began to help. Okay? So yung mga nagpatulong noon, sila ngayon ang tumulong. Hello? Yung natulungan na Macedonian, ngayon sila yung tumulong sa Jerusalem. All because of God's power and grace touching them. Palakpakan tayo niya ako na sa puso. It was He who caused these Jewish Christians to be saved from famine. Mamamatay na sila wala silang makain. Okay? Next slide. At dahil iti naalam niya nga title tatay magsapa para ito dinay nga the whole of this preaching. Okay, from what we have drawn, we see one kind of giving from these Macedonian churches. And that is what we call generous giving. So the title of our sharing this morning is Generous Giving Legacy of the Macedonian Church. Okay? Ito po yung nangingibabaw. Okay? Ito po yung namumutawi sa lahat ng labi ng mga taga Jerusalem. When Macedonia, known for its impoverished state also, ay tumulong sa kanila noong time na kailangan nila ang tulong. Kala nila, yayabang nila, no? Okay? Kala nila, wala nang okay? But we see here, tumulong. Okay? At nakita nila, legacy. So, embody that. Na up till today, we are speaking about it. Hello! Yun po ang legacy. Kahit na wala na yung mga tao sa
Macedonia na yan. Namatay na silang lahat. Pati mga taga-Jerusalem na Kristiyano noon, yung legacy, pinag-uusapan pa rin ngayon. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng legacy, na ipasa. Okay? It's something that is actually passed from one generation to the other. That's the influence. That's the story of this particular group of people. Generous giving. Sabi mo sa kasama mo, generous giving. Ayan. Ang Tagalog ng Sister Marina, marami ang pagbibigay. Paano ba yun? Masaganang pagbibigay. Okay. I see the face of our beautiful sister, Sister Kylene. Okay, palapakan tayo Sister Kylene. Kylene stand. Sister Kylene. Ayan. Okay, all the way from Abu Dhabi. Ayan. Okay. Kagagaling lang yan. Ang kapatid ni Sister Kidmat. Okay. Mary, Dominga, sister-in-law ni Manny. Ayan. Okay, Sister Kylene. Right. Agyaman kami, tiadang kadam tatak, at may God bless you. Alright? Or continually. What makes what you call generous giving? How can you say that a person is generous in her giving? Palagi natin sinasabi, oh, generous yan. Galante. Okay, pag magbigay ako ng 500 pesos kay Gideon, sabihin, oh, generous naman ni Mother Letty. Pag nagbigay si Ate Lily ng 1,000 kay apo ko na si Asriel, sabihin natin, oh, generous naman ni Ate Lily. Okay? What actually characterizes generosity in giving? Para masabi mo na yung isang tao yun ay generous. Para masabi mo na isang iglesia na yon ay isang generous na church. Ano yung mga indicators nito? Okay, 3 indicators ang nakita natin dito at yun ang nais kong ibahagi sa inyo sa umagang ito. Next slide. Number 1, giving beyond one's ability. That is what we call sacrificial giving. Hello. Sabi niya, Paul says, for I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability. Sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, alam niyo itong mga taga-Macedonia, nagbibigay sila ng naayon sa kanilang kakayahan. Pero, more than that, nagbibigay din sila ng naaayon sa higit pa sa kanilang kakayahan. Ibig sabihin, kahit hindi ko na kaya, nagbibigay pa rin ako. Pwede ba yun? Hello? Hello? Kahapon sa Munglo, siguro marami magsasabi sa inyo na, wow, daming pagkain. Yeah. Of course, thank you very much, Come 7, okay, for the bangus. Ayun lang ang pinapak ko eh. Yun lang ang kaya kong kainin. Agad ibusaan, pero yun lang ang kaya kong kainin. Yun lang ang masarap sa akin. Bangus. So salamat po sa mga nanay. Okay, nagambag-ambag para magkaroon po tayo ng bangus doon. Sa mga seniors na hindi pwedeng lumamon ng maraming taba-taba. Okay? Pero makita yun, amen, adumot timakan. At dapat dinabisinan kayo, kada kayo may awan po ba? Awan. Maaaring sabihin nyo na, oy, mabuti ang pangmonglo, mayaman. Ano? Siguro yun ang iniisip ninyo, mayaman sila. Hello? Pero hindi nyo ba alam, okay, na yung may-ari ng house na yon we are using, ay meron din siyang mga loans. May mga utang din. As he is, okay, a businessman. Ang businessman, pag nangutang, milyones. Tama? Yun. So, akala natin, marami siyang pera, talagang laplapusanan. No! Aglaplapusanan lang, jay, ayat na. Amen?
sabi niya, bahala na ako sa baboy, bahala na kayo sa iba. Hello? Ay, yung mga iba naman doon. Okay, medyo marami na po sila ngayon. Salamat po sa ating mga prayers sa kanila. But you know what? Yung mga dumadami na pumapasok ngayon sa church natin doon, karamihan may sakit. Si Brother Loreto, kag-opera natin lungs, tinudukan na dyan lungs, inikatan natin gano'n. Businessman, yung kanyang wife, woman, yung kanyang wife, pero awan talaga mo at wala ito sumang-sobrang izyan, takarinteriana. Kailangan na pa yung mapanin yung Catholic Church. Tawag ito kasang balik sa Kristan diyan na nakatuwa so they could go to school. Yung isa po, dalawa, nagda-dialysis, kidney. Yung isa naman po, may cancer, cervical cancer. Tatlo. Hello. Yung isang nanay, diabetic, hindi nakakapagtrabaho. Marami po sa kanila ang mga may sakit. At yung isa pa, kaka-receive lang ay sa Panginoong Jesus. At dapat mambunong nga dati. Alam niyo po yung mambunong? Siya pa yung shaman priest. Yan. Ang bunong is una, siya yung nag-aatang, nag-aalay. Okay ng mga baboy. Ngayon may sakit po. But praise God, by the power of the Lord, He has been delivered. Amen? But He is slowly growing. Pangatlong times na lang pala yan. 3 beses pa lang siya pumasok sa church. But, alam nyo, tuwing lunch, hindi lang isang putahe meron. 3, 4 na putahe ang kinakain namin every Sunday lunch. Bakit po? Sila po ay nagbibigay ng kahit na hindi nila kayang ibigay. Hello? Hello? Ibig kong sabihin, di nga awan ijig budget da. Saan sila kumukuha pag hindi nila kaya ibigay? Ibig kong sabihin, wala sa kanilang budget yung mga yun. Amen? Nakalaan na yung mga budget nila sa ito, sa iso, sa isa. Walang sobra. That's what we mean. Okay? But they still sacrificially give. Next slide. Our example, mga kapatid. Okay? That will also characterize us. Kaya sabihin mo sa kanyang mga katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, ikaw din generous giver. Ayaw maniwala. Ikaw din generous giver. Okay? Why? Tignan natin kung bakit natin nasabi. Okay? Yung mga pledges po natin, tignan po natin. Camp 7 was in need, remember? Yes, January? Camp 7 was in need for money to finish the 3rd floor. Because we were rushing it para we could use it sana sa ating anniversary, right? Yes or no? Yes. Hindi ko narinig. Yes or no? Yes. And we pledged and we have given, am I right? More than what we can. By faith. Hindi natin kaya yun eh. But it's a faith promise. Hindi ko kaya ito, Panginoon eh. Ang sweldo ko lang 30,000. Okay. Ang pinilage ko 40,000. Saan ko kukunin? Paano yung mga gagamitin ko? Hello? The family. But when you did promise that, and when you have given, you didn't know where the money came from. The bagulo ni Maribel. When we are not, done na yung ating anniversary. Tapos na tayo. Pero hindi pa natapos yung ating 3rd floor, right? We use it without having it finished. Kailangan pa natin ng pledge para matapos na totally, para may sarana natin din. At magamit natin hindi lang noong anniversary, kundi pati ngayon. Bakit na-stop? Bakit po? Mas may nangangailangan. Sino po? Yung ating daughter church sa Castaño. Nung kailangan nang lumalis si Pastora Aprilyn from the property because her life was in danger. Sabi natin, okay, kailangan natin ialis na doon si Pastora kasi ialis na si Sister Lila papuntang Hong Kong at mag-isa lang siya doon. At itong na ito, medyo
Delikado. So yun po yung nagano sa atin nagpo sa atin. Para sa amin kay sister, please collect. Please, ask for our pledge. Sinabi namin yung ating finance and then it's Mr. Geraldine, our mission director. And there was pledge. Magkano po yung na-likom natin? Pero more or less 200,000. Hello? More or less 200,000. Added to the 100,000, okay, na sinulisit natin sa district natin. Okay? Hello? So, mapanin nga 300,000, alright, from the district and from our church. They putinated at once. Yung 200,000, imagine, we were in need, okay, and we were also pledging. But how was it possible for us to have the 200,000 in just 3 months? Sabihin nyo nga sa kapatabi nyo, only God can. Amen? Amen po ba? God touched us. Pastor Richard and I, and the mission director, and all of you church leaders and members. And we help them. And now, ang ganda na. Nakakulungan. Amen? Sister Jonah, right? Ang ganda na. Sa mga pumunta doon, tapos na yung building. Okay? At least, yung first na property doon. A benchmark para sa lahat ng mga Kristiyano doon. Next, Monglod needed money to repair the leaking ceiling, the dilapidated CR, the Sunday school room, but it also gave its share to Castaño and Luacan. Hello. Hindi na sila nang hingi pa. Okay? Sila pa din yung nagbigay muna. Kasi kailangan. Amen? And each of us was in need also of money for our children's tuition fee, for our medicines, for our house repairs, but we also gave. And now we see the impact. And now we see the church building. Ang maganda doon, marami nang pumupunta. Okay? Kasi naialis na natin sila doon sa kanilang lungga. Alam pa tayo matirapo kakapsa. And you would also say, thank you, Lord, for making me part of it. Next slide. Okay? Next slide. Ito po, isa pang project natin. Doon po sa ushering. While we are having the third floor done, nakita po namin yung kailangan ng mga ushers. Ang kailangan ng ushering welcome room tawag natin dyan. Para po sa lahat ng mga bisita natin. Para madala po natin sila doon, ma-orient natin about our church, we will make them feel that they are welcome. Para magkape po sila. Kaya po mga kapatid na bago ngayon lang dumating, you can go there and you could have coffee. Yan. At ang gaganda ng ating mga members ng ushering team. Ayoko po na ma-burden kayo masyado. So I took it upon myself na kapalan yung mukha ko. Kumapal yung mukha ko na eh. Alright, ayan na si Miss Solicitor. Solicitor General. Yan. Okay, so sabi ko, Lord, touch these people. So I thought of talking to Pastor Denver and wife, Ivy and husband, and my brother-in-law. So I talked to them, sabi ko, please pray with us for the ushering corner. Our project cost 70,000 only. Ayan. Para hindi obvious na malaki-laki, gawin natin only. And you know what? They responded immediately. Okay? And they gave immediately. And that place is done. Hello? Akala natin yung mga taong ito na nabigay, hindi na nila kailangan ng pera nila. Kailangan din nila. Pastor Denver just started a church. Okay? And if you start a church, a new church, maraming pera ang kailangan. Tama po ba? Yeah.
Si Brother Judel din. But they came sacrificially. Next slide. Alright, ito po yung sinasabi ko kanina. Ang ganda na, dumami na sila. Kung noon, 10 lang, 12, okay, nung dumapay, 5 laan, ngayon, marami mo na po sila. All because of our sacrificial giving. So, kudos to AFCC Camp 7. Amen. Hallelujah. Our church is a generous church. Okay, next slide. May kadwa kakabsat. Ano pa po yung indicator? Okay, para sabihin natin, yung isang tao, isang church, kagaya ng Macedonian Church, is a generous giver. Pangalawa po, sabi niya, for I testify that they gave as much as they were able and beyond their ability. Okay, pero more than that, sabi po niya, on their own. Sabi po niya doon eh. Okay, pakibalik nga doon sa doon sa previous, sa scripture. Okay, sa scripture. Ayan. Sabi mo po niya diyan. Okay. Yan. Verse 4 actually, in verse 3, no? And they gave as much as they were able and beyond their ability, entirely on their own. Entirely on their own. Hindi sila sinabihan nung narinig lang nila. Hello. Hello po. Wala pong nagsabi sa kanila, tulungan niyo naman. Kaya narinig nila. Narinig lang nila. It was a voluntary act of giving. When they heard it, they responded. May mga iba po, marami po, hindi ba ilang iba, marami po sa inyo, okay, na hindi na namin sinasabihan. Kung may kailangan, nag-i-initiate. Hello. Wednesdays, prayer meeting natin. Hindi na namin sinasabi na, Ate Lily, magdala ka nga ng pagkain din ng tinapay para may kakapin tayo after service. Hindi na po. Kusa na. You get that? Okay, ito po ganun din sila eh. Hindi na sila kailangan pang, convince, please give to Jerusalem. No. It was on their own initiative that they gave. Alright? So they were willingly giving. It was a voluntary giving. There was the spirit of volunteerism. Next slide. Go back to the slide na. Okay, doon sa willingly, sabi niya, from the heart. Sabi niya, if you give cheerfully, okay, babalik sa'yo 100-fold. Do not give if you're reluctant. Kasi walang say-say yun. Gideon, tanungin na kita, pag nagbibigay ako ng pera sa'yo, galit ako? Pag nagbibigay ako sa'yo ng allowance, galit ba ako? Hindi. Kahit na hindi siya tumihingi, nagbibigay na rin ako eh. Tulog pa yan. Pag alis na kami ni Pastor, ang ginagawa ko, kinukuha ko na yung pera, nilalagay ko na sa table. Eh, yung kanyang room kasi sa 3rd floor eh. Pupunta pa ako doon sa 3rd floor. Iiwan ko na sa 1st floor. Okay? So, ilalagay ko na doon. Dumaminsan, tak na nga tumayag. Okay? Hindi mapagkamalan na pera ng iba. Sabi ko nga dyan, alam na niya. Pag alis ako, nawala siya doon. Alam niya. Titignan niya. May nakalagay ba doon? Alam na niya. O kaya pag hindi ko nalagay doon sa store, iiwan ko na sa store. Hello. I don't give complaining. Pero pag panay-panay naman, sabi ko, ay, Gideon, sobra na yan ah. Okay? Tama ba yan? Oh, sabi mo yes. Oh, yeah. But that's actually what we do, right? Because out of our heart, our concern to the person's need. Tama ba yan? Okay. Ito po yung katangian ng mga taga-Macedonia. Next slide. Last one. Give purposefully. Hindi naman tayo basat-basat nagbibigay. Tama po ba? Na walang dahilan. Do you give without a purpose? Bakit ko binibigyan si Gideon every day pag alis ako? Because he needs that. Hindi naman na magra-run yung
yung tatakbo yung sasakyan. Okay? Pag walang krudo. Right? Tama? Ayoko namang mamamalimos siya sa UC na kakainin niya. Hindi na uso sa amin yung pirma. Noon, when I was working full-time, pwede siyang pumirma na lang. Okay? Pipirma na lang yan. Kaya kala niya, pipirma na. Mama, pirma ka na lang. Kala niya, walang nangyayari, ano? Yun palang binabawas din sa sweldo ko. Okay? But ngayon, I'm already working part-time. Part-time, hindi na pwede. So, there is that need. May purpose yun. Ang purpose naman po ng mga taga-Macedonia, ito po, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. Okay? Yun po, they urgently pleaded with us. Sila pa yung nagmakaawa. Hello? Meron ganon. Sister Maribel, please, get this. I sometimes, I also do that pala. Okay? Ayaw ni Maribel, wag naman. Alam ko naman na wala na pamasahe, bus na kasi palagi namin tinatawag. Wag naman, sabi niya. Pero pagbukas yung kanyang bag, ito na, pamasahe mo. Kawawa naman. Palagi nating tinatawag. Paano yung taxi niya? Layo din naman yun. Ayaw niya tanggapin. Kaya na mamakaawa tayo. Kung minsan. Pero itong mga tao ito, nagmakaawa sila. Itong church na ito, please receive what we can give. Kahit maliit lang to, please receive it. Nakakita na kayong tao ganun? Hello? Sa amin ni Pastor, we keep on saying this. When we went to Thailand for the first time, wala po nung si Gideon. 1998 yun. 1999. Wala pa si Gideon, 2000 siya pinanganak na. Hindi mo alam yun. Si Gideon lang meron. Okay? 2005. 1999, managmano lang dyan dahil bangko may kini Pastor. At that time, we only had 50,000 pesos. Hello. Yung aming savings si Pastor noong 1999, 50,000 pesos lang. And that's what we have to use to go to Thailand for the mission trip. Hello. And so yung mga kapatid natin sa church, nag-ambag-ambag din. Sabi nila, ito, bibigyan namin 2,000 kay Ate Rose, Daligos, yung in-laws, okay, ni Ate Ilomina. Ayan, pero may isang tao na nagbigay na ayaw halos naming tanggapin. Bakit po? Ang binibigay, 50 pesos. So, balik kita na kanya. Bakit ayaw namin tanggapin? Kasi 50 pesos lang. Hindi po. Ayaw namin tanggapin halos dahil labandera po siya. Ang kanyang source of income sa paglalaba at matandang-matanda na siya. Okay? Kawawa naman, ibibigay pa niya yung tanda-tanda na nga. Okay, naglalabada pa rin siya, labandera po yung trabaho niya. Pero paalis na kami, papunta na kami ng airport. Kaya humahamos po siya. Talagang pinuntahan kami doon sa church kasi alis na kami from church. After Pastor prayed for us, please, Sister Letty, take this, 50 pesos. That was enough, okay, for their 2-day meal sana. Kasi po ang bayad lang sa kanila, 50 pesos, 2 days yun. Doon sa pinaglalabadahan, 1999. Hello? Okay? 2 days na work po niya yun. Sahod niya sa 2 days yun bilang labandera. Pero binigay niya sa amin. Nagmakaawa siya. Mas kailangan niya kaysa sa amin. Pero binigay niya pa rin niya. And so, hindi namin siya nakakalimutan. A sister from Epicenter Church. Bakit? Alam niya yung purpose. Sabi niya, ako, kilala ko ng Panginoon eh. Kahit labandera lang ako, pero kilala ko ang Panginoon. Yung mga taga-Thailand, hindi nila kilala ang Panginoon. Pag sinabi mong Jesus, is that food? Pagkain ba yun? Yung nakala nila, 1999. Okay? A lot of them, they celebrate Christmas without knowing why. They just simply celebrate it because it's a holiday. Yun lang, holiday lang. Okay? So ito po yung mga taga-Macedonia. They give with purpose. May rason po.
Yun po, para po sa kaligtasan ng mga Jews na hindi pa siya naging Christian. Para po yung mga Jewish Christians na naghihingalo na dahil walang makain, mabigyan pa ng lakas para sila ay makapag-convert pa ng mga Judaists to Christianity. The last 2 slides, I think. Next slide, please. Conclusion po and challenge. Now let me wrap up. Okay? Yung tatlong bagay po na nakikita natin that characterize itong mga tao sa Macedonia. Generous people are willing to give what they can and more than what they can. Generally. Okay? And willingly, meaningfully. Inulit ko lang po. Okay? Yung tatlong nabanggit na po. Part of the challenge ito po. What can we contribute to the pledge o the church lot naman for Monglo? We are raising po for August until December. Why? We are eyeing on a lot. Pero hindi namin pwedeng puntahan at sabihin na, please give us that lot. Wala po kaming pera pa. So, we already started the pledge 3 weeks ago. Hindi, noong pa sanang January kami nag-pledge doon sa Monglo. But because we had a project here, and right after the project at Pusurubio, we stopped that. And nung natapos na po yung Pusurubio, that's when we thought of starting. Hello. Okay? And now, there's a challenge. Everybody of them, tinitignan ko po yung pledge nila, maliit din. But don't you know that we started pledging here? At dati nag-pledge 10 pesos, 20 pesos. But right after, magkano po yung nalikom natin? 1.2 million pesos. And we are able to buy this lot. 1.6, tama? Pero, we only paid 1.2 million. Okay? Kaya? Sabihin natin sa mga taga-Monglo, kaya nyo yan. Amen? But we need to pray for them. We also need to support them. Okay? Amen po ba? Kaya po ba natin? Bakit po? Sa Monglo. Take note, mga kapatid, Monglo is a strategic area. But we are eyeing this end of the year to start cell group EJ Poblasyon and Malali. Ito po ngayon ang kaisa-isang Assemblies of God doon sa Sablan. Yung isa pong Assemblies of God noon na binili ng district natin ay na-independent. Kasi ang pagkakamali natin, hani nga na inagad na Dagos iti church, iti district, and iti national. Kaya po, nawala na yung property na yon at nag-independent na rin siya. Well, masakit sa atin, right? Kaya lang, isa dati po may tang. Di pa kayo ayon tayo lang ang tibagi tayo, hanot nga naging kulto. Nagpapatuloy pa rin sila bilang isang Kristiyanong iglesia. Hindi nga lang Assemblies of God na. Okay? Pero ang maganda doon, kahit hindi na Assemblies of God yan, basta nagpapatuloy. Amen? Ayaw mo na, pag umalis sila, property natin yon, inalis sa atin, pero ang importante, ang Panginoon, ang siyang Panginoon pa rin nila. Amen? Okay, they are still our brothers. But we have begun a work in Monglo, in Sablan. Ito po yung kaunaw ng church ulit sa Sablan. Hello. And we are preparing to bring this to the district also. Kailangan natin makuha lang yung tituladong lupa. So we could request from the district and the national. Praying they are going to hell. Hello, amen? Okay, bakit? Kasi ito yung magiging parang sentro, okay, ng AG activities doon sa Sablan. And sunod-sunod na po yun na magpa-plant ng church ng bawat iglesia from the section Sablan, Tuba, and Baguio. Yun po yung okay, napapalaw sa section 1. And AFCC
is the first one to plant. Amen? Okay. Ayan kayo nga naragsak. Apekas lang kayo naragsak. Amen po ba? Hallelujah. We are supposed to be thankful unto God because He has given us the privilege. Hello. Sabi ng mga taga-Macedonia, this is not by compulsion, it's not an obligation, it is a privilege. Para sa kanila, hindi yun pasanin, kundi pribilehiyo yung tumulong sa mga nangailangan. Kasi alam natin na kapag tayo ay ginamit, ang Panginoon pupunuan niya. Amen? Yung ating kakulangan. Amen po ba? I'll end with this challenge. Not to brag. Sinabi natin sa inyo noon na we needed money. Okay? Kasi nga, biglang sinupalpal na kami, TBIR. We needed a very big amount. Pero big na rin, kasi 100,000 plus. Okay? 140,000. Nag-pledge na kami para doon sa third floor. Grabe yung si Taning, sabi niya, pa-pledge ka dyan, tignan nga natin. Sinupalpal na kami BIR. Hindi kayo nagbayad dito ganito. Hindi ko naman alam, nababayaran pala yan. Hindi ko alam na may ganyan palang form. Paano yan? That is ignorance of the law. Excuses no one. Right? Kahit hindi mo alam na kailangan palang bayaran yan, kailangan mo pa rin bayaran. Okay? Kasi nga hindi mo alam na bayaran. Pero sabi namin sa Panginoon, Lord, hindi namin alam kung paano namin babayaran yung aming pledge. May babayaran kami BIR. But we ask the Lord, ikaw po naman yung pinanggagalingan ng lahat na nasa amin. Ikaw po yung magbibigay. And so we, still pursued more than what we can. Amen? Hello? Alam ko marami po sa inyo nagbigay more than what we can. And I believe that God has been showing to you how awesome His grace is. Last few pages, marami pa pala. Sabi ko sa iyo Mr. Maribel, time na. Next slide. Okay? Ayan. Ito po yung nangyayari ngayon. Kahapon iyan po. Umaapaw. Okay? Mga tao, hindi namin kaya kayong i-accommodate. Kahapon. Okay? Ay yung mga kids po natin, doon na po sila sa ibang building, ibang bahay. Yun po yung bahay ni Sister Aiza. Okay? Maliit po yung bahay nila. Kaya doon po sa labas. Okay? Yan po ang munglo. Yung mga nagpunta, nakita niyo po yun. Kasasaan. Pag dumami yun, praise God. It's a good problem, right? Okay, next slide. Okay, next slide. Alright. Ito po yung final challenge. What can we contribute to the fulfillment of MM33? Ano po ang MM33? Is a global initiative of the World Assemblies of God Fellowship focused on expanding the church and fulfilling the Great Commission. The MM represents the Roman numerals for 2000 and 33 refers to the year 2033, which will mark the 20,000th anniversary of Jesus Christ's resurrection in the day of Pentecost. The goal is to grow the number, 1 million churches, by 2033. Hindi ko alam kung darating ng Panginoon Jesus on that day. But that marks, a very, very important event in the life of Jesus. That is His resurrection. Okay? Sa ikalawang taon po ng pag-celebrate natin sa Resurrection Day ng ating Panginoon, we are giving to Jesus 1 million churches as a token worldwide. Iisa lang yung church natin sa Assemblies of God doon sa Sablan. We need more. Ang dami pong barangays yun. At bawat barangay, ilang sityo yun. Kaya we are giving this challenge to you. Kaya pag kayo po ay nihipo ng Panginoon, tell Pastor Richard,
I want to be part of MM33. I believe I'm being called by God, okay, not just to give, but to go. I pray that God will use me until may put up the tanga building. Uray na magatan lang kumada dyan lote. Masaya na po ako dun. Pero kailangan natin yung isang tao that will run that will manage that. Hindi po ako pwedeng nandun palagi, amen? Kailangan po ako pumunta dun sa Pusurubyo. Kailangan po si Pastor kasama niya nga ground. Kasama po nandito. Amen. Hello. I need, okay, Pastor Richard also needs me to be with him. Okay? But I am also needed there. And I am praying, Lord, touch your people. Touch someone else. Okay, to say yes, I will manage AFCC Monglo. Kailangan po natin talaga yan. Okay? Whatever age you are now in, kailangan po natin. And another church will be planted at Poblacion. And another at that area and that area. Pero hinay-hinay po tayo. Kailangan po na natin makuha yung lote and mapatagdalan mo rin tibasi. Amen? And for 3 years, at that, nalpas ko man, then we could also release. Amen po ba? Amen. So we need your pledge of prayer. Di na tumawan, di trabaho yung agi karara. Amen po ba? Because we cannot underestimate the power of prayer. Pag wala po nagpa-pray sa amin, di po namin kaya. Last time we were in one house. Pagdano mi pa lang wow! Grabe di marignan. You could feel the atmosphere. You could feel the power of the enemy. Agkarara ka kakastakot, wow, sumgarak. Adangay tikas lang naglamin nga. Bumaba dito yun eh. There was that cold creeping in my body, trying to distract my prayer. And so while we were praying, I think the 3 of us, kararag kami kakastakot, sumgarak kay. Inlukat kong timatak. Yun po yung ating training. If you sense danger, do not close your eyes. Hello. You can pray even without your eyes closed, but you focus on Jesus. And so I was praying in tongues, and I was praying hard because I know there was that battle until I realized na mambunong gaya. Hello. So di nga balay na ibunpunungan, na pagbunpunungan. Okay? Ay, battle po talaga. You cannot just drive away the spirit, okay, there, nung fasting. Sabi ng mga adala ni Apo Jesus kina Jesus, Jesus, bakit kayang-kaya mong patarayan na kita na yung evil spirit? Pag mga nagdi-demon possessed, you are able to release them. Okay? Free them from the power of the enemy, from demon possession. Ang sabi ni Jesus, this comes with fasting and prayer. Hello? So kailangan natin yung palagi po kayong nandoon na nagpa-pray po sa amin. Amen po ba? Okay po. Sunod natin ay kami na we need to, your covering. Please cover us with your prayer. Please do that. Because it's not that easy. Amen? Okay? And then of course, that is giving your time. Okay? That's giving your time. And when you come, that's giving your talent. Amen? Hindi lang naman po pera, kundi po lahat. Amen? Talent, time. Amen po ba? Amen. Kahit yung presence mo lang, kahit na wala kang sabi mong talent, di ako marunong kumanta, paano tutulong ko sa inyo? But your presence, to just sit there and to smile to them, is already something. Amen. Okay, next slide. Ito po yung ating response, initial response sa umagang ito. Tayo po tayong lahat ngayon, mga kapatid. And I ask Brother Kevin, if you are there, and Brother Richan, and etc., Brother Gichan, right, Sister Joanne, I think you know this song. Yeah. Shall we sing this? Amen.
siguro yung first stanza and the second and the chorus and the chorus and the chorus, and then Gideon, you take over right after. You lead us into the singing of the last song that we sang earlier. Okay? Amen. Hallelujah. And as we ask you again to respond, kailangan po namin, amen, yung talagang mag-decide. Hindi na kailangan kayo pumunta lahat sa Bible school. May mga tinatawag po sa Bible school, but you will be trained. Magiging church workers po ang tawag sa inyo. And the training will be done here. Okay? Who knows the song? Send the light. Itaas mo ang kamay. Send the light. Yan. Okay, let's send the light. Amen. In fulfillment of Amen 33, the Great Commission in Matthew 20:19 to 20. Shall we sing that, Brother Kevin? Amen. You can clap your hands. Hallelujah. Send the light. Give us the gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine forevermore. First stanza. On the restless wind, send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Second stanza. Macedonians call today. Send the light, send the light. Golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore.